Narito tayong muli para magsamba sa ating Panginoon at sa atin pong paghanda sa pagsamba. Sandali po tayong yumuko, manalangin at hilingin natin ang kanyang presensya na makasama natin today as we come to worship Him. Mananalangin po tayo. Panginoon, magandang umaga po sa inyo. Samahan po ninyo kami today sa amin pong pagsamba at pagpupuri sa inyo. Nawa buksan ninyo ang bawat puso at isipan para handa na magtanggap ng mensahe mo na karapat-dapat sa buhay namin. Salamat dakilang Diyos sa araw na ito na patuloy po ninyong ipinagkakaloob sa amin ang opportunity na maglingkod, magsamba, tumawag at makinig sa inyong salita. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin today. In the name of Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Jesus.
Ang mensahe po natin ngayong umaga ay mensahe po tungkol sa buhay at kasalanan. At ang atin pong theme in our message today is yung problema na the letter I, capital letter I, in the word sin. Ano po? Yun po ang ating theme today. At ang ating text ay makikita po sa sulat ni Paul sa Romans chapter 7, verses 15 down to 25. Nang sinulat po ni Paul ang libro ng Romans, makikita po ninyo na ang karamihan sa sinasabi niya rito ay tungkol sa kasalanan at kung paano tayo nakikipaglaban. We struggle with sin in our life. Let me just quote the verse on verse 15 of Romans chapter 7. I don't really understand myself, for I want to do what is right, but I don't do it. Ito po ang palaging sinasabi ni Paul. At ito ang problema niya sa kanyang buhay. May isa pong 18 taon na bata, 18 taon, 18 years old na bata, na nagnakaw sa isang convenience store ng ibang items, mga items. At nang siya po ay nahuli at dinala sa judge before the court, ang sabi po niya ay, hindi ko alam bakit ko ginawa ang pagkakamaling yaon. Sa isang report, mayroon pong isang nanay, 24 years old, na kanyang iniwan ang kanyang anak sa pintuan ng may bahay at nahuli siya at naroroon siya sa harapan ng judge at ang sabi niya, hindi ko nga alam bakit ko ginawa. Alam kong mali. Ang isang parmasyotika, hinaluan niya yung gamot para sa kanser. At nang tinanong siya, nahuli siya, nang tinanong bakit mo ginagawa yon. Yan ang sabi niya ay, yun din ang aking tinatanong sa sarili ko. Bakit ko ginagawa yung mga bagay na yaon? Bakit? At alam ho natin bakit. Ito ay sa kadahilanang yung mapansariling kapakanan ang nangingibabaw sa puso at sa isipan ng tao. The problem is because of the I in the word sin. S-I-N. Sa Isaiah 53 verse 6, ang sabi po roon, all of us like sheep have strayed away. We have left God's paths and follow our own. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat na tumanggap. Ano bang kasalanan ang pasan-pasan mo araw-araw na magpahanggang sa ngayon ay naririyan pa rin? Nag-i-struggle ikaw, nahihirapan ikaw. Paano ba tuluyang mawala ito sa iyo once and for all? Nang sinulat po ito ni Isaiah, ang kausap niyo po ay yung mga unconverted, yung hindi nakakakilala sa Panginoon. Sabi nga niya ay katulad sila ng mga karnero na walang patutunguhan, who have gone astray. Paano po tayong mga converted? Tayong mga nakakakilala sa Panginoon bilang tinawag na mga Christians. Ang maging Kristiyano ay hindi isang passes para ang lahat ng kasalanan at ang lahat ng temptations ay mawala sa ating buhay. Hindi po dahil Christian na tayo ay wala na yaon. Ano po? Yung pagiging born again ay hindi yun passes para wala ng temptation at wala na rin kasalanan. In fact, ang being born again ay matagal na pangyayari, proseso sa buhay ng isang tao. Simula nang siya ay manampalataya at siya ay nagnanais na maging katulad ni Kristo. Ito po ay isang lifelong process, being born again.
Sa Romans chapter 7, si Paul po as a Christian ay may patuloy na pakikipaglaban, pakikipagbuno sa kasalanan. Ang sabi po niya, I don't really understand myself, for I want to do what is right, but I don't do it. Makikita po natin yun sa Romans chapter 7 verse 15. Sabi roon, hindi ko nauunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ang kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Pansinin po ninyo ang talatang ito. Hindi ko, ang sarili ko, hindi ko, ang gusto ko, ang kinasusuklaman ko, ang aking ginagawa. Mapapansin po ninyo na sa verse na ito, isang verse lang ho, ang personal pronoun na ay nasambit 6 times. Ganun po pagpapahalaga minsan natin sa ating sarili. Ang Panginoon ay wala po na bahagi. Naunawaan ho ba natin ito? Familiar ba itong pangyayaring ito sa buhay natin? Every day, we speak to somebody. Ang I ba ang palaging naruroon sa itaas? Ang I ba ang importante? In sin, sa kasalanan, the letter I, it seems, could make a lot of difference. Ano ba? It make, in fact, a lot of difference. Kung tayo ay gagawa ng right thing, yung I can make a lot of difference. Mapapansin po ninyo na before this passage in Romans chapter 7 verse 15, si Paul ay nagsulat tungkol sa kasalanan in Romans 3:23. Ang sabi niya, sin is falling short of the glory of God. At doon po sa libro ng Genesis, yung account po ng pagkahulog ng tao sa pagkakasala. Ang sabi po roon, man fell short of God's glory dahil mali ang kanyang pinili na pathway. Ang I po made the choice. Yung I, si ako. Totoo po, mayroong freedom na na-exercise tayo. Pero, hindi ba mas maganda sana kung ang right choice ang nagawa niya in exercise of that freedom and at the same time, closely walking with God? Hindi po natin pwedeng balikan ang mga pangyayari. We cannot undo what has been now. Because of this, unang-una po, tayong mga Christians ngayon, dahil sa mga pangyayari nung nang nauna sa atin, si Adam, ika nga. Tayo ngayon, continue to struggle with sin in our life. Let me repeat that. Unang-una po, because of that fall of man, we continue to struggle with sin in our life. At alalahanin po natin na ang kasalanan separates us from God. Because of sin, we are alienated from God. Because of sin, we are enslaved by sin itself and the devil. Because of sin, ang sabi ni Paul, it causes us to do the wrong thing, even though we know the right thing. At ang sabi nga ni Paul, dito po ako nagkakaroon ng struggle. We struggle at the same time on this. Sabi nga niya, hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ang kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Kung inyo pong pansinin yung verse na ito, nagbibigay po sa atin ng picture kung paano nahihirapan si Paul sa kanyang pakikipaglaban sa kasalanan. Here, we could almost see how this has affected his life. Naapektuhan po ang kanyang buhay dahil siya po ay alagad ng Panginoon. Tayo rin po, if we continue to struggle with sin in our lives, I think, which is common among all Christians today, I think this is a good news na nag-i-struggle tayo. Kasi po pag nag-i-struggle tayo, nangangahulugang mayroon tayong naisin na hindi dapat maalipin ng kasalanan. Ang isa pong famous chain maker,
yung gumagawa po ng kadena. Gumawa siya ng kadena na kahit sinong tao, basta't ikaw ay nakagapos sa kadenang ito, ay hindi ka makakawala. The chain itself is unbreakable. In the later part of his life, he committed a misdemeanor. Nagkamali po siya. Ano po? Nagkasala po siya. At siya ay nabilanggo. At nang siya ay nakagapos ng kadena doon sa loob ng bilangguan, gusto niyang mag-escape. Tiningnan niya yung kadena. At doon sa kadena, nakita niya yung mark ng kanyang pangalan. Ang kadena pong yaon ay ginawa niya. Nang nakita niya yung kanyang pangalan, he was so discouraged because he knows that the chain was unbreakable. Because sin is our own making, there is nothing that we can do about it. But if we continue to wrestle with sin in our lives, kung tayo ay nakikipagdumog, nakikipaglaban sa kasalanan sa buhay natin, ito ay evidence of a true spiritual life. Nakikipaglaban tayo. Our struggle, ang ating pakikipaglaban sa kasalanan is proof na tayo ay follower, believer ni Jesus Christ. Ang proof ng pagsunod sa ating Panginoon ay hindi lamang yung profession ng ating faith, pananampalataya, kundi yung ating pakikipaglaban, our struggle with sin. Pangalawa po, ang isang totoong tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo hates sin. Ayaw niya ng kasalanan and love what is right. Ang sabi nga ni Paul sa verse 17 of chapter 7, sabi niya, I am not the one doing wrong. It is sin living in me that does it. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Ito po ang real, ongoing na struggle sa isang Christian life like Paul. And mind you, araw-araw, ito po ang kanyang kinakalaban. Ito po ang kanyang hinaharap. Kasalanan. Ang magnet po, kapag kayong tinabi sa isang karayom, ano po? Yung karayom moves freely kung saan dadalhin siya ng magnet. Naapektuhan siya ng strong attraction ng magnet, yung karayom. Kahit saan, sumusunod siya. Ngunit kapag binaliktad mo yung magnet, yung opposite na pole ng magnet, sa kabila, sa needle na yaon, yung needle ay umaatras, ayaw makipag-ugnay sa magnet. Para bang sinasabi ng karayom na, I hate you. Ayaw kong sumunod sa'yo. Ayaw kong sumunod sa'yo. Ito po ang sinasabi ni Paul. The devil made me do it. The devil made me do it. I didn't do it. Hindi ko ginawa ito. The sin in me did it. Ito po ay nagiging excuse ng karamihan minsan. Kasi yung parang may nagsasabi sa akin na isipan na gawin ko . Ngunit kung ating papayagan po ang kasalanan at ang pakikipag-usap at how do you say that? Yung pinipilit ng kasalanan sa atin, ito po ay nakakatalo sa ating pananampalataya. We must never use the power of sin or Satan as an excuse for not trying. Kasi ang kasalanan po, ang may-ari ng kasalanan, ang pinanggagalingan ng kasalanan, ay defeated, natalo na ho, nakalaban niya ng Panginoon. We must seek to do the right thing. Talo na yan sila. At kapag tayo'y nasa Panginoon, matatalo din natin sila sa tulong ng ating Panginoong nasa sa atin. So, we must do the right thing kahit na tayo ay napapaligiran o napipressure ng kasalanan. Pangatlo po, may sagot po sa struggle natin sa kasalanan. Mayroon kasagutan po.
Mayroong solusyon, in other words. Ang sabi sa verse 24 ng chapter 7, Romans, sabi ni Paul, "Who will free me from this life that is dominated by sin?" Alam po ninyo yung tanong niyang yaon ay sinagot niya rin triumphantly. In verse 25, ang sabi niya, "Salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos, thank God." The answer is in Jesus Christ, our Lord. Thank God, the answer is in Jesus Christ, our Lord. Yung I in the word sin should be changed to O, to mean the Son, Jesus Christ, our God. So, wala na ho ba tayong kasalanan? Okay na ba? Meaning, we do not sin anymore if we have Him in our life. Sabi po sa chapter 6, verse 2 ng Romans, if Jesus is the answer to our sin problem, shall we continue to sin? Of course not. Ang sabi po roon, of course not, hindi na. Since we have died to sin, how can we continue to live in sin? How can we continue to live in sin if we died to sin itself? Totoo po. Indeed, we don't continue to sin. We don't continue to sin, but we still commit sin. Ano po? Every day in our lives, we do commit sin. Ang isang tao po ay mayroong sinuot siyang jacket na maganda. Ano po? At yung jacket niya ay covered with patches sa harapan. Ano po? Mayroong patches na malaki, mayroong maliliit, mayroong malaking malaki, etc. Marami po na mga patches. At nang tinanong siya ng tao, bakit ang mga patches dyan ay hindi pare-pareho ng size? May malaki, may maliit. Ang sabi niya ay, alam niyo yung mga patches na yaon ay nagsisimbolo ng mga kasalanan ng aking kapitbahay, ng neighbor ko. No? Depende po sa patches kung malaki, malaki ang kanyang kasalanan. At ang bawat patches na nakikita mo riyan ay may kwento po. Kwento ng buhay ng isang taong nagkasala sa akin. Ngunit napansin ng tao po na sa likod ng kanyang jacket, mayroong maliit po na patches. Mayroong maliit na patch. Ano po? Sabi niya, may nakita akong maliit na patch sa likod mo. Ano ba yon ang kahulugan? Yun ay nagre-represent ng aking kasalanan. Nilagay ko sa likod para hindi ko makita. Nilagay ko sa likod para hindi ko makita. Nagkakasala pa rin ho tayo. Hindi nga lang natin minsan pinapansin. But we are not, remember this, nagkakasala tayo, but we are not anymore under the power of sin. Not anymore under the enslavement of sin. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. No? Ang kasalanan ay hindi na pwedeng magmagnet sa atin para gawin tayong alipin at gagawa tayo ng pagkakamali. We no longer as Christians continue to live in sin. Ito po yung sinasabi rito ni Paul. We must no longer continue to live in sin. If we confess and ask for God's forgiveness, asking God to help us live a righteous life each day, by His grace, day after day, He will cleanse us from our sinfulness. Sasabi nga sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa ating mga kasalanan sapagkat Siya ay matuwid at tapat. Without God's help, sin is stronger than we are. Kung wala ho ang Panginoon, matatalo pa tayo. Palagi tayo ng kasalanan. And sometimes, we are unable to defend ourselves against the attacks ng kasalanan. That is why, hindi tayo dapat na mag-stand up, makipaglaban sa kasalanan alone. Kailangan natin si Jesus Christ na nag-conquer, nagtalo ng kasalanan once and for all
ang sabi niya, I will fight for you. I will be at your side. Do not be afraid. Ngayon, if we look at Him for help, we will not have to give in to sin. Hindi na tayo pwedeng basta magsabing, oo, sasama ako sa iyo kasalanan. Hindi ho. Dahil may Panginoon tayo. Remember, kapag kayong I in us has caused us much trouble, ang answer po ay O in the Son of God. Remember this. Let me summarize this for our engagement in this week's life. Because of sin, nagkakaroon tayo ng struggle in life. Because of sin. Pangalawa po, ang totoo po na mananampalataya at sumusunod sa Panginoon ay ayaw niya ng kasalanan. He hates sin and love what is right. Mahal niya ang dapat at karapat-dapat na pagtatangi sa Panginoon. Pangatlo po, may sagot po sa kasalanan. Sa ating struggle with sin, mayroon pong kasagutan. Kapatid, this morning, anong kasalanan ba ang pasanin mo magpahanggang sa ngayon? And for a long time, it has been there. You are still struggling with it until now. Ano po ba yon? Alam po natin na alam ng Panginoon yon. Ang tanong natin ho ay, paano ba natin ito mapupursake? Paano natin ito papakawalan? Yung wala na bahagi sa atin, once and for all. Sabi nga sa Revelation chapter 3 verse 20, si Jesus Christ ang nagsasabi, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice. Tingnan mo, sabi rito, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ang sabi po ng talata, kumakatok ang Panginoon. Hindi lamang na kumakatok para makasiguro siya, tumatawag. Hindi siya kumakatok sa pintuan ng bahay mo, remember that, kundi sa pintuan ng puso mo. Kumakatok at tumatawag. Perhaps today you could hear Him kumakatok at tumatawag. Sinisiguro niya na marinig mo siya. Mayroon pong 4 na drug addict na nag-attend ng camp ng Christ Mission Church doon po sa Bulacan, sa Enrile Camp. Yung 3 po na nag-attend doon ay pinadala ng kanilang nanay, thinking na the Lord will do something for them. 4 po sila, kasama ang kanilang leader. At yung 4 na yaon, after 5 days, yung 3 yaon ay nagtanggap sa Panginoon. Ang sabi ng isa, nang nagtitestimony silang lahat, 60 of them, ang isa sa mga 4 na ito ay nagsabing, Lord, salamat at dinala mo ako rito sapagkat nakilala ko ikaw. Ang sabi ng pangalawa, Lord, marami akong kaibigan na binigay mo sa akin and they are Christians. I love this life, the Christian life. Yung pangatlo po, ang sabi niya, salamat Panginoon at ako na ngayon ay makakabasa ng Biblia na nakakaunawa dahil nakilala na kita. At yung leader po, tinitingnan ng lahat para magbigay ng testimony sa kahuli-hulihang bahagi ng camp fire na yaon. Hindi po siya tumayo. Tiningnan ng lahat, thinking na he will stand up and then say something. Pero hindi po. And then, the minister said, kung wala na ho na magbibigay ng testimony po, tumayo po tayo para manalangin. And then tumayo ang lahat, except for that leader, tumayo din, ngunit hindi siya nagsasalita. At nang magsisimula ng manalangin ang minister, sumigaw po yung leader na yaon. At ang sigaw niya, Panginoon, bakit kinausap niyo po ang kasama ko? Ngunit ako ay hindi niyo kinausap. Bakit? Uuwi po ako na hindi ko kayo nakikilala. Nalulungkot po ako. Hindi ko kayo nakilala. At uuwi po ako. Natapos po ang camp na yaon. Hindi po siya nagtestimony. At hindi niya nakilala ang Panginoon. Ngunit nang nauwi po siya,
sa bagong baryo. Hindi siya nagtigil na hanapin ang Panginoon. Sa bawat sulok ng iglesia, naroroon siya. Nakita niya ang Panginoon. And then he accepted Jesus Christ. Today po, ang young people na yon ay leader ng isang church sa Parañaque. And I thank him for his decision. Binuksan niya po ang kanyang puso para ang Panginoon ay pumasok. Bubuksan mo ba siya para papasukin? This time, let us pray. Panginoon, dakila po kayo. Pinagpala po ninyo kami sa maraming mga pagkakataon. At inyo pong tulungan kami na manatili kaming naglilingkod sa inyo. Lord, if during these times na hindi nagkikita ang mga kapatiran bilang isang congregation corporately worshiping you, tulungan po ninyo na mananatili kami na faithful sa inyo. Ang aming life will be a model to the community where we are in. And we pray that you will embolden us with your word. You will empower us with your presence. You will speak through us sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Thank you for this message this morning. Thank you, and you kindly bless us the whole week. Bless us that we may be a blessing to others. In the precious name of Jesus, our Lord and our Savior, and for His sake we pray. Amen. Amen. Ngayon pong araw ay unang linggo po ng buwan, at alam na po natin na kapag unang linggo ng buwan ay mayroon tayong celebration ng Lord's Supper. At nais ko po na mag-celebrate sa inyo ng Lord's Supper today. I hope na in your family, you have prepared the bread and then the wine. And then together as a family, we gather in the celebration of the Lord's Supper. Alalahanin po natin. Ang sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. The sacrifice that Jesus Christ did on that cross at Calvary was for you and for me. He did it because He loves us. Kaya kinakailangan po na ating alalahanin, balikan natin sandali yung pangyayaring yaon many thousand years ago, upang muli ating bigyan ng sariwa na pag-iisip kung bakit si Jesus Christ ay patuloy na hanggang sa ngayon ay tumatawag sa atin. Because He loves us. Sabi niya, ang Lord's Supper ay pag-alaala. Tinapay, simbolo ng katawan ni Jesus Christ na ipinako sa cross sa Calvary. Ang alak ay simbolo ng kanyang dugo na ibinuhos sa cross sa Calvary para sa ating lahat. Nawa, sa umagang ito, sa pag-celebrate natin, let us look back into that time and thank God for what He has done for us. Let's pray. Lord, salamat po sa tinapay, simbolo ng iyong katawan. Salamat po sa alak, simbolo ng iyong dugo na ibinuhos para sa aming kasalanan. Nawa, Ama, sa amin pong pagsariwa ng pangyayari na ito many thousand years ago, nawa ang pagiging bahagi ng paghihirap na ginawa ninyo para sa amin ay amin pong mabigyan ng value. And it will help us to love you more and more in our life. Thank you for the celebration of hope in Jesus Christ today. Bless us now. In the name of Jesus, we pray. Amen. Nang gabi po na ipinagkanulo ang ating Panginoon, kumuha po siya ng tinapay. At ang sabi niya, ang tinapay na ito ay simbolo ng aking katawan. Kainin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Ganon din ang alak. Matapos na magpasalamat,
Ang sabi niya, ang alak na ito ay simbolo ng aking dugo ibinuhos sa krus sa Kalbaryo para sa inyong mga kasalanan. Inumin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin. Sapagkat habang kumakain kayo ng tinapay at iniinom ninyo ang alak, simbolo ng katawan at dugo ni Jesus Christ, inaalaala ninyo siya hanggang sa muling pagdating niya. Magpasalamat po tayo. Panginoon, salamat po sa biyaya ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng inyong kamatayan doon sa cross sa Calvary. Sa aming muli na pag-participate nito, nawa wag naming makaligtaan na dalhin sa dalangin ang mga tao na naghahangad ng ganito ring pagkain espiritual. Tinapay ang katawan ni Jesus Christ at ang alak ang kanyang dugo, upang magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan. So Lord, I pray that you will give us the burden to reach for our brothers and our sisters who are lost in sin. People who have never known the light, the life that is in Jesus. And we pray that you will continuously knock at the door of their heart, that they may come to welcome you and accept you as Lord and Savior. Marami pong salamat, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang Iglesia ng Antioch sa patuloy po naming pagsamba sa inyo. Nawa, hindi namin makaligtaan na sa inyo ay sumunod araw-araw. Salamat. In the name of Jesus and for His sake we pray. Amen.